Magandang araw mga katokers, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, pag-usapan natin itong nalalapit na mga laro ng Gilas Pilipinas laban dito sa New Zealand at saka sa Australia. Okay, at bibigyan lang po natin ng konti at munting analysis natin kung ito man ay maiko-contribute or may makadaragdag sa pag-aanalisa natin at pag-unawa natin sa laro ng Gilas ay pwede nyo pong panoorin, pwede nyo pong i-digest, okay? At pwede nyo rin pong panoorin at pakinggan, mga kababayan. Okay? At kanya-kanya po tayong opinion, mga kababayan, ano? At regarding sa laruan ng Gilas Pilipinas, mga kababayan. Alright, simulan na natin. Okay, ito yung aking listahan. Okay? Na mga items na pwede nating i-consider, no? At para kumbaga parang i-check natin kung ito ba'y nasa laruan o nasa laro ng Gilas Pilipinas. Okay? Tsaka mga munting observations natin, no? Dun sa inilabas na lineup ng Gilas Pilipinas, no? Or ng coaching staff ng Gilas Pilipinas, I should say, no? Alright, ang una-una pwede nating pag-usapan dyan ay yung inclusion ni Mike Phillips, si Motor Mike. No? Okay? Ano ba na ibibigay niyang bentahe dito sa ating Gilas Pilipinas? He provides the energy for the team, mga kababayan. Yung energy na kailangan natin sa unang yugto ng laro. Okay? Kadalasan kasi yung mga napapanood nating laro sa mga yung first and second window, may mga games tayo dun na very flat ang simula natin, natatambakan tayo ng malaki, okay, ng double digit. So ito si Mike Phillips ay makakatulong para makadagdag, no? At makapagbigay ng matinding energy sa team, yung nakakahawang energy para lahat ganahan o miscore at maglaro, no? At yung mga malalaki ng New Zealand, okay? Match up, no? Or halos magkapantay lang sila ng mga bigs ng New Zealand. Yung pinakamatangkad ng New Zealand, I think is kasing tangkad niya, no? So maganda ang match up nito, walang super superior sa height. Okay, yung ultra superior sa height, walang yung mga 7-footer. Halos kasing laki rin ni Mike Phillips itong mga malalaki ng New Zealand. So kung ako tatanungin, sa Australia medyo malabo-labo na tayo diyan, ano? Sa New Zealand medyo meron tayong pwedeng ma-explore na panalo, mga kababayan. Mayroon tayong konting chance diyan, ano? Okay? At ayan, pwede natin gamitin itong si Mike Phillips bilang the energy man, ano? Na magja-jump start sa Gilas Pilipinas sa first quarter, sa early quarters ng laro, no? Pangalawang punto natin dyan ay ang paglalagay ng mga Ginebra players sa Gilas, no? Sabi nung iba, tawagin na lang yan na Ginebra Gilas o Ginebra Pilipinas. Okay? Meron din naman kasing katwiran itong si Coach Tim kung bakit siya naglalagay ng mga Ginebra players dyan. Una-una, kilala na niya ang laruan ng mga nilalagay niyang Ginebra players. Kasi player na nga niya sa PBA, ano? Gamay na niya. Pangalawa, with the momentum that they had noong championship, kaka-champion lang yan, ano? So the momentum is still alive or still there, no? Habang mainit ang plancha, i-strike mo sa mga
i-strike mo sa mga damit o kung ano man yung pinaplansya mo, no? Sabi nga nila. Okay? Strike the iron while it's hot. Okay? So, maganda rin. Magkakaroon din tayo ng bentahe diyan dahil kakakapanalo lang ng championship ng Barangay Ginebra. Ang motivation niyan napakataas, ang momentum niya napakataas. Okay? Yung gigil niyan para maglaro, yung eagerness to play, no, at a high level mataas. Nandiyan pa rin. Kaya naglagay no, si Coach Tim Cone ng Barangay Ginebra Players. Specifically ito si Troy Rosario, no. Maganda kasi inilaro ni Troy Rosario sa finals, and of course RJ Abarientos. Okay? At hinihiling natin na itong si Justin Brownlee, no, itong number 3 point natin ay maging healthy all the way, no? Huwag ma-injure or walang okay? Kasi dati, no, may mga issues siya sa hita, no? Although hindi niya pinakikita yon masyado, hindi niya masyadong pinag-uusapan, hindi niya i-disclose sa media na sabi niya okay lang siya, pero syempre iba pa rin yung Justin Brownlee na healthy na 100%, so malaking advantage natin na may Justin Brownlee tayo if he continues to be healthy, no? At yung never before seen point production niya na nagsi-50 pataas, no? Maaari ring mangyari yan sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, mga kababayan. Pwede rin niyang gawin yan sa FIBA. Posible, mga kababayan. Okay? Maganda ay nilalaro niya ngayon, May mga panahon na talagang bit-bit, no? Bibit-bitin talaga niya sa kanyang mga balikat yung team niya, no? Well, ayaw naman natin syempreng mabigatan siya, no? Syempre kailangan ng contributions, major contributions from the locals, ayaw rin naman natin syempre, pero kung if he decides, no, na siya ang bibit-bit, no, or umiscore siya ng malaki, wala tayong magagawa doon, tsaka desisyon ng bola yon kung papasok o hindi. Kung mainit siya at nagpapapasok ang tira, bakit hindi mo ibigay sa kanya yung bola, di ba? Yan. Okay, so still Justin Brownlee is an advantage for Gilas Pilipinas. Pang-apat natin, mga kababayan. Meron naging realization itong si Coach Tim Cone, no? Na ang 3-point shot ay napakalaking bagay sa international competition. Kaya naman inilagay niya etong si RJ Abarientos na kung napanood natin yung performance niya sa semifinals tsaka sa finals, even in the elimination, kaya nga siya ang hinirang na best player of the conference dahil yung tres niya very deadly. Okay? Tapos off the dribble, bigla kang titirahan, pasok. Okay, yung percentage niya sa outside shooting napakaganda, mga kababayan. Si RJ Abarientos, magugulat ka na lang yung parang alahoy na tira na hindi mo maintindihan, pati yon pumapasok. Okay? So malaking advantage ito si RJ Abarientos. Of course, ang shooting din ni Juan Gomez de Leaño, kaya si JDL ang pinili ni Coach Tim Cone na kapalit nitong si Scotty Thompson na hindi maglalaro. Alright, kasi nga mayroon siyang injury. Okay? Speaking of injury, nagtataka kayo, marami nagtataka, bakit wala si QMB, wala si Quintin Milyora Brown? Meron po siyang, nagpa-opera po siya sa likod. Meron po siyang back injury, pina-opera po niya, kaya hindi natin siya makikitang maglaro para sa Gilas this third window. Si Kai naman ay merong ibang tinatahak na landas, mga kababayan. Yung NBA dream niya ay patuloy niyang pinupursue. Okay? Pero yung iba nagsasabi na it's too late for Kai na tuparin niya itong NBA dream niya.
Sana maglaro na lang siya sa Gilas, ano. Ako rin, kung halimbawa, kung ang pag-uusapan patriotism, ako pipiliin ko Gilas na lang. Okay? Malay mo sa magandang performance mo sa Gilas, ano? Ay sigurado magpe-perform ka na maganda sa Gilas dahil ikaw ang centerpiece ng ng team, no? Pag nakita ng coaching staff ng kung sino mang NBA team, no? Baka ma-impress sa'yo, no? At kunin ka. Alright, kasi dito sa tinatahak niyang landas, medyo mahirap pang makipot ang daan, ano? Maraming competition is stiff, ika nga nila. So, medyo mahihirapan sila. Although, ng decision niya, no? Wala tayong magagawa. Decision ng tao yon, ano? O decision ng bata yon, ano? Kaya lang, medyo, I think 24 years old na siya. Medyo late na siya, no? Sa pagtupad niya sa NBA dream niya. Medyo mahihirapan siya dyan, mga kababayan. Kung ako sa kanya, to unsolicited advice lang naman, ano? Maggilas na lang siya. Tulungan niya ang ating team na makakuha ng pwesto sa FIBA World Cup, no? Yan. Sa Gilas Pilipinas, para sa Gilas Pilipinas, mga kababayan. Yun lang naman ating opinion, mga kababayan, ano? Okay? So, nasagot na mga tanong. May nagtatanong kasi ba't wala si QMB? Si Kai, alam naman natin na yan ang dahilan niya. Pero si QMB, bakit daw wala? May injury po siya, nagpa-opera po siya, mga kabayan. Alright? So, abangan na lang natin. Yung sa mga nagtatanong ng schedule, eto ha. I-reveal natin ulit. Alright, eto yung schedule, mga kabayan, no? Eto. July 3, New Zealand versus the Philippines. Sa Auckland po yan. Away game po yan, mga kabayan. 3:00 sa kanila. Hapon po yan, ano? At pagdating naman ng July 6, Lunes, okay, 6:30. Okay, 6:30 po yan sa kanila. Philippines versus Australia sa Perth, Australia. So kung may ticket kung may ticket kayo sa at marami kayong salapi, pwede kayong pumunta doon, sa Australia tsaka sa New Zealand. Okay? So yan, mga kababayan, abangan natin ang laban ng Gilas Pilipinas versus New Zealand at sa Australia. Manatiling nakatutok dito sa ating YouTube channel Talking Toshi Sports. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe at mga bagong pasok at nanonood, huwag po kayong mahihiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel Talking Toshi Sports para updated po kayo sa PBA, sa Gilas at sa iba pa pong uri pa ng sports, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Bye-bye!